Ang lakas ko na kay Lord. Ang buhay ko na kay Lord. Kapag tinignan ko yung mga kaaway ko, pag tinignan ko yung masasamang tao, ang sarap ng buhay nila, basta ako na kay Lord. Komportable ako dito. Kahit kulang-kulang. Bakit? Kasi pag tumingin tayo kay Lord, buong-buo tayo. We are now on the second episode of our new series called Loving God, a Life of Worship. At ang sinasabi po natin dito, ang worship po ay hindi lang pagpunta dito paglinggo. Ang worship po ay hindi lang pagtaas ng mga kamay natin pag tayo kumakanta ng worship song. Higit pa doon, ito po ay response natin. Ito ay tugon natin sa Panginoon. Tugon natin sa lahat ng kanyang ginawa, sa lahat ng kanyang ginagawa, at sa lahat ng kanyang mga gagawin pa. Tugon ito sa katapatan ng ating Panginoon. Kaya ang tanong sa inyo ngayon, tapat ba si Lord sa inyo? Amen. Amen. Praise God. Tapat si Lord sa atin, so ang sukli natin doon ay worship. Ngayon po, ibang tanong ang sasagutin natin. Ang tanong na sasagutin natin, how do we love God when it seems like He has failed us? Marami po sa inyo, pag tinanong ko, have you failed God? Magtataas kayo ng kamay. Ito bagong tanong. Sino po sa inyo ang naramdaman na to at one point in your life? You felt as if lang naman, you felt as if God has failed you. Patingin nga po ng mga naka-experience na parang, God has failed me. Ayan, thank you po sa honesty po ninyo. Yung iba, siguro hindi pa nila nagigets kung anong ibig sabihin ng tanong. Ito po yung ibig sabihin. Pumupunta kayo sa simbahan, nagwo-worship kayo. Umiiyak pa kayo pag praise and worship. Okay? Tapos pag uwi nyo sa bahay, lahat ng taong makasalubong nyo, sineshare nyo ng gospel. Pag pumasok kayo sa opisina, wala kayong bukang bibig, kundi may D-group ka na ba? Di ba? Pwede ka bang sumama sa D-group namin? Lahat ginagawa mo for the Lord. Nagvo-volunteer ka sa umaga, nag-a-usher ka. Sa hapon, nanonood ka dito. Parang sila kuya. Parang kayo yun, di ba? O di ba? Lahat na ginawa mo kay Lord, lahat na ginagawa mo. Pero lahat ng dasal mo, hindi niya sinasagot. Nararamdaman niyo na ba yun? Have you ever felt as if God failed you? Patingin nga ulit ng kamay. Sino yung mga nakaramdam na, ayun, mas madami tayo. Di ba? Mas naintindihan natin yung tanong. Kailangan i-explain yan dito eh. Di ba? So, anong gagawin natin? Paano natin mamahalin si Lord pag dumaan tayo dyan? If you are going through something, I would want you to choose to still worship God. So, tingnan po natin ang message natin ngayong hapon. Worship sets you free. Pakisabi po sa katabi nyo, worship sets you free. Yan. Paano tayo palalayain ng ating pag-worship kay Lord? Paano tayo lumalaya sa mga problema natin if we choose to worship Him? Tingnan po ninyo ang Hebrews. Hebrews chapter 13 verse 15. Ang sabi ho dito mga kapatid, through Him then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of the lips that give thanks to His name. Ang una ko pong tanong, sino si Him? Sino po si Him? Si Jesus po. Paano mo nasabi yan? Paano mo nasabing si Jesus yan? Kung babalik po kayo sa mga naunang verses, minention po doon sa verse 8. Ang sabi po doon, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Naniniwala ba kayo doon, church? Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya magbabago. Yung kanyang katapatan, patuloy yan. Kanyang kabutihan, patuloy yan. Kanyang kapangyarihan, patuloy yan. Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. If you look at verse 12, the verses before verse 15, no? Ang sabi doon, through Jesus, the people are sanctified through His own blood. Ang atin pong kalinisan ay nakasalalay kay Jesus. Hindi po sa galing, hindi po sa katapatan, at hindi po sa kasipagan nating magsimba. Baka po ang nasa isip po ninyo, pag yung mga naupo sa harap, ito yung mga blessed. Wala ho dyan ang sukatan. Kahit nandyan ho kayo sa pinakatuktok sa dulo at nakatayo na lang po kayo dahil wala ng upuan, hindi pa rin yun ang sukatan dahil ang sukatan natin, through Him, kay Jesus. Anong dapat natin gawin? Let us continually
offer up. Pag sinabi mong continually offer up, every Sunday ba yon? Hindi. Every day. Hindi pa pwedeng linggo lang. Sa linggo ka lang Christian. Ano ka? Di ba? Totoong Christian ka ba? Sa linggo ka lang Christian? Eh di isang araw lang yun, 7 araw po sa isang linggo. Ano ka nung mga nakaraang 6 days? Di ba? Dapat araw-araw, continually, mayroon kang ino-offer na sacrifice of praise. Ang sabi po sa Biblia, si Lord po, hindi niya hinahantay yung mga isasakripisyo mo sa Kanya. Dahil ang nagpi-please kay Lord, yung obedience. Obedience is better than sacrifice. Di ba? Wala kang ang maibigay, wala kang ang maiambag, pero yung buhay mo pagsunod kay Lord, please si Lord sa'yo. Tatandaan nyo yan. Dahil si Lord nakikita yan. Kung willing ka sumunod kay Lord, nandyan ang pagpapala. Basta nakadikit ka kay Lord. Okay? Ang sabi dito, that is the fruit of lips that give thanks to His name. Ikaw ba ay nagpapasalamat sa Kanya? Lahat ba ng bagay na nangyayari sa buhay mo, you're lifting it up to His name. So paano tayo palalayain? Tingnan po natin ang worship sets you free. Una, always obey God. Worship God in all situations, and then experience God's power. Pag sinabi po ninyong yung pag na-o kayo sa isang bagay, parang, wow, ibang level. Walang malabas na salita. Pag nakatingin kayo kay Lord, pag nag-worship, ganun po nangyayari. Yung parang gusto po ninyong sabihin lahat ng gusto nyong ipasalamat, pero you're just awestruck. Ibang level pag na-encounter mo si Lord Iba talaga. So in awe of God, we worship. Always obey God, worship God in all situations and experience. Tingnan po natin kung paano natin ito mararanasan sa buhay natin. Una, always obey God. Bakit po importante ito? Obedience is a form of worship. Kadalasan po gusto natin sumunod kay God kasi may gusto tayong blessing na makuha. Tama? Gusto nyo ba maging honest today? Pwede ba kayong maging honest? Minsan gusto nating sumunod tayo kay Lord kasi gusto natin ng blessing. Di ba? Kaya nakakatampo. Pag sumunod tayo, tas wala pa rin blessing. Ayaw nyo lang isipin. But the truth is, every gising is a blessing. Di ba? So kung nagising ka bukas, praise God. Ang daming tao hindi nagigising ng kinabukasan. Tulog sila, tapos na buhay nila. Diba? Ang iniisip niyong blessing, may pera, may kotse, may ganito, may ganyan. Hindi. Yung buhay, blessing yun. Kapag buhay ka pa, nakita mong buhay ka pa, Lord, thank you. I worship you. I worship you, Lord. Buhay pa ako. Wala akong pera, ha? Wala nga akong sweldo ngayon, Lord. I thank you. Nabubuhay pa rin ako hanggang ngayon. Ganong klaseng worship. Always, always. Kumbaga sa lahat ng pagkakataon, you will worship Him. Obedience po na dependent on circumstances, mababaw na obedience yan. Meron kang hinihinging kapalit. Ang malalim na obedience, yung kahit ibigay mo, Lord, o kahit hindi mo ibigay, susunod ako. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Paul at saka kay Silas. Sila po ay pinapupunta sa Macedonia. Okay? Specifically sa Philippi. Tingnan natin ang kwento. Sabi po dito, a vision appeared to Paul in the night. Tingnan niyo ang pagsunod ni Paul, ha? Kayo ba sumusunod kayo agad sa magulang? Konti lang. Kasi lahat magulang. Yung mga anak niyo, kagabi pa nagsimba. A man of Macedonia was standing and appealing to him and saying, come over to Macedonia and help us. Anong sinasabi dito? Nagkaroon po ng vision si Paul. Okay? Vision. Na merong Macedonian man na nagsasabing, pumunta ka sa amin. Sa amin ka mag-ministry. Alam niyo po, dito talaga napakaganda ng kwento ng Biblia. Kasi si Paul, may gusto siyang puntahan Gusto niyang pumunta sa Asia Minor, sa kanlurang bahagi ng Asia. Pero, hinaharangan sila ng Holy Spirit. Ayaw silang patuloyin doon sa kanlurang bahagi. Dito sila dinadala, pag ganun, papuntang Roma. So, ang dadaanan nila, yung mga regions ng Philippi, Galatia, yung mga lugar diyan, doon sila pinapapunta. At dahil masunurin si Pablo, alam mong susunod siya. Tingnan nyo, immediately, we sought to go into Macedonia.
Di ba? Sumunod agad. Hindi po katulad natin kapag si Lord nakipag-usap sa atin sa isang panaginip o sa word or di kaya sa preaching sa Bible, makikipag-usap muna tayo sa mga kaibigan. Huy, sabi sa Sunday service, ganito daw. Totoo kaya to? Di ba? Hanggang hindi ka na sumunod. Kasi lahat ng tao sa barangay ninyo, tinanong mo. Pinost mo pa sa Facebook, totoo kaya ito? Hello? Pag narinig mo si Lord, sunod ka kaagad. Nakikita mo sa Bible, sundin mo kaagad. Obey immediately. Ayan o, immediately we sought to go into Macedonia. Doon agad sila pumunta. Tsaka napapaliwanag ni Lord kung bakit. Basta sumunod ka. And then what happened? On the Sabbath day, we went outside the gate to a riverside where we were supposing that there would be a place of prayer. Yun naman ang target ni Paul. As a missionary, unang pupuntahan niya yung mga taong nagdadasal na. So posible po itong mga Hudyo. Okay? O may experience sila sa Diyos ng mga Hudyo. We sat down and began speaking to the women who had assembled. Ang nakita po ni Pablo ay mga babaeng nagtitipon-tipon. Ginagawa po nila ay nagpe-pray kasi it's a place of prayer. Okay? A woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple fabrics, a worshiper of God. Okay? Hindi to Hudyo, pero nagwo-worship sa Diyos. Was listening, and then tingnan nyo, the Lord opened her heart to respond to the things spoken by Paul. Hindi lang po si Paul ang sumunod, pati po si Lydia ay sumunod sa leading ni Lord na makinig at tanggapin yung sinasabi ni Pablo. Di ba? She responded to the gospel. And then if you move fast forward po ng verse 15, when she and her household had been baptized. Ibig sabihin, hindi lang si Lydia at yung kanyang mga kumari doon, pero yung kanyang pamilya nakakinig at nabaptize. Ibig sabihin, lahat sila sumunod sa leading ni Lord. Ang sabi pa niya, she urged us saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and stay. And she prevailed upon us. So nakabanding po siya ni Paul at saka ni Silas. Sa point na to, lahat ng taong nabanggit, sumusunod kay Lord. Lahat ng tao, tinatouch ni Lord ang puso, sumusunod. Lahat ng taong nakikinig, tinipo ni Lord ang puso, nakikinig, sumusunod, sumusuko kay Lord. Lahat, okay. Pero tignan po ninyo ito. It happened that as we were going to the place of prayer, a slave girl having a spirit of divination. Pag spirit of divination po, technically that's a demonic attack. Demonyo yan. Bakit? Spirit of divination, yung mga nanghuhula, mga ganyan. No? Nakipagkita sa kanila, bringing her masters much profit by fortune telling. Bilang manghuhula, ito pong babaeng ito ay alipin ng dalawang bagay. Una, alipin siya ng kanyang mga amo, pinagkakakitaan siya. Pangalawa, alipin siya ng kaaway. Bakit siya alipin ng kaaway? Kasi gumagawa siya ng mga bagay na labag sa utos ni Lord. Yung panghuhula, divination, fortune telling. Following after Paul and us, she kept crying out saying, these men are bondservants of the Most High God who are proclaiming to you the way of salvation. May mali ba sa sinasabi niya? Wala. Tama, di ba? Si Paul at saka si Silas ay servants of the Most High God and they are proclaiming to the people the way of salvation. Tama naman sila. Wala naman siyang pagkakamali doon. Pero marahil po, ang pinupunto dito ay nakakagulo siya. Nakakagulo siya, nakakadistract siya, at hindi talaga nalilid yung tao dun sa sinasabi ni Pablo o ni Silas kasi napakaingay niya. Tingnan po ninyo. She continued doing this for many days. Ayaw po niyang tantanan si Paul tsaka si Silas. But Paul was greatly annoyed, nainis. Okay? And turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. Okay? Andun ang command. Ano nangyari? And it came out at that very moment. Nakita nyo? Pati demonyo nasunod kay Lord. Even the demons follow because in the name of Jesus, every knee will bow down and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Pero napiko ng mga boss niya. Tingnan nyo. When her master saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas. Nakita nila hindi na kami kikita, tumino na yung alipin namin.
Ang ginawa nila, kinuha nila si Paul tsaka si Silas. Hinatak nila and then they dragged them into the marketplace before the authorities. And when they had brought them to the chief magistrates, ito po ay mga Romano. Wala ho silang kaalam-alam sa mga customs ng Hudyo. Hindi ho sila mga Kristiyano. They were willing to destroy enemies. Ang sabi po sa kanila, these men are throwing our cities into confusion. Our city into confusion. Being Jews, nanggugulo sila mga Hudyo, and are proclaiming customs which it is not lawful for us to accept or to observe, being Romans. Nagsumbong sa pulis. Ano po ang gagawin ninyo kung kayo si Paul at si Silas? Sumunod kayo kay Lord, ginawa nyo naman ng tama, nag-share naman kayo ng gospel, pero ngayon, nahuli kayo. Diba? Magte-thank you ba kayo kay Lord? Ay, thank you Lord, nahuli ako. Ganun ba? Hindi, di ba? Mapapatanong kayo, bakit ganun? Ginagawa ko naman yung tama. I'm following you. Lord, bakit naman to nangyari sa amin? Nakikita nyo yung posibleng mangyari? Second, you choose to worship God in all situations. Anumang pinagdadaanan mo, piliin mong i-worship ang ating Panginoon. Tingnan nyo yung nangyari. The crowd rose up together against them and the chief magistrates tore ang pinunit po nilang damit ay mga damit ni Paul at saka ni Silas. Pinunit nila yung damit and then proceeded to order them to be beaten with rods. Napaka-unfair po nito, walang hearing. Pinagpapaluho sila ng stick. Pero talaga hong binigyan sila ng ganitong klaseng parusa nang hindi sila napapatunayang nagkasala sila. Ano pang nangyari? When they struck them with many blows, they threw them into prison, commanding the jail guard to guard them securely. And he, having received such command, threw them into the inner prison. Yung inner prison, yung talagang wala ka nang makikitang araw. Walang ilaw doon, madilim doon. And fastened their feet in the stocks. Ano pong ibig sabihin yan? Ano pong itsura niyan? Naku, kawawang-kawawa si Paul tsaka si Silas. Pag inisip ninyo, nag-share lang naman kami ng gospel. Sabi ni Lord, pumunta kami dito. Sabi ni Lydia, pumira kami sa kanila. Itong si slave girl, nanggugulo. Sabi ko lang, get out of her in Jesus' name. Ba't kami nandito? Hindi ko alam kung yun yung sinasabi ni Paul. Diba? Pero itong gusto kong pakita sa inyo. Kapag kayo dumadaan sa paghihirap, kahit mahal na mahal nyo si Lord, gamitin po ninyo ang psalm na ito. Ito ay another lament in the Psalms. Hear my cry, O God, give heed to my prayer. From the end of the earth, I call to you when my heart is faint. Tumatawag ako sa iyo, Panginoon, nang hihina ako, pero tumatawag ako sa iyo, lead me to the rock that is higher than I. Anong ibig sabihin ng prayer na yon? Ang daming alon, lumalamon sa iyo, nilalamon ka ng iba't ibang alon ng problema. Panginoon, iangat mo ako. Ilagay mo ako sa kung nasaan ka. Para lahat ng problemang nangyayari sa buhay ko, kita ko siya in the perspective of who God is. Hindi ako nilalamon ng problema kasi hawak ako ng tapat na Diyos. Ganon dapat tayo mga kapatid. Ganyan po ang ginawa ni Paul at saka ni Silas. Wala pong ilaw dyan, inilawan lang po para makita nyo sila. Okay? Madilim talaga dyan, pero nakaganyan ang kanilang paa, hindi sila makakagalaw. Ano pong ginawa nila? Nag-praise and worship sila. Praise the Lord, oh my soul. Diba? Talagang gusto nila mag-worship kay God. Tingnan nyo, hindi ko tiniimbento to ha, tingnan nyo. About midnight na, hating gabi na. Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God, and the prisoners were listening to them. Ako po ay naniniwala na may purpose si Lord kung bakit nakulong si Paul at saka si Silas. Kasi sa labas ng prison, maririnig sila ng mga taong nasa labas. Walang naririnig yung mga taong nakakulong sa ilalim ng lupa. Ang ginawa ni Lord, dinala niya yung tagapagbalita doon sa ilalim. Kung nasan yung mga nakakulong, kung nasan yung mga pinaparusahan, dahil yung kaligtasan ng Panginoon available para sa lahat. Inabot sila doon mga kapatid. So nanonood sila doon, nakaganyan sila. Hindi ko alam kung may rehas doon. Wala pang rehas yun eh. Baka nakaganyan yung mga preso. Tapos nagpe-praise and worship lang sila. Blessed be your name.
tingnan mo yung dalawa, nagpe-praise and worship. Siguro, nakipalakpak na. Nakipalakpak na yung ibang preso. Tapos nakijingle pa yung mga kadena nila. Parang ginawa pa yung nagaganyan pa sila. Naging praise and worship dun sa kulungan. Ibang klase po mga kapatid. Kaya anong gagawin natin? We choose to worship God in all situations and then we experience God's power. Tingnan po ninyo ang power na na-experience nila. Suddenly there came a great earthquake so that the foundations of the prison house were shaken. Immediately, all the doors were open. Sabihin na natin yung Macedonia po ay laging lumilindol doon. Pwedeng nagkataon na naandun sila Pablo at lumindol. Pero tingnan po ninyo ito. Immediately, all the doors were opened. Hindi ko alam kung gaano kalakas yung lindol na yun para lahat ng pintuan ay bumukas. Lalo kung hindi mapaliwanag, itong sinabi dito. Everyone's chains were unfastened. Nakakadena silang lahat. Nakakadena yung mga prisoners. At nung lumindol, pati yung kadena nasira. Na-imagine nyo ba yun? Can you imagine this, brothers and sisters? Lumilindol, tapos pati kadena mo na kumakalas. Ang ganda, di ba? Ang ganda-ganda nun. Kasi bakit kaya nangyayari yun? I think at that moment, Paul and Silas were worshiping Jesus. Sabi po nung kanta natin, di ba? There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Anong kadena yon? Kadena ng depresyon, kadena ng worries, kadena ng galit, kadena ng tampo, kadena ng pagkukulang, kadena ng depresyon, kadena ng itong lahat ng to. I hear the chains falling in the name of Jesus. Lalaya tayo in the name of Jesus. Huwag kayong matakot mga kapatid pag kayo ay dumadaan sa pagsubok ng buhay. Kasi ang Diyos natin, mapagpalaya. At sa Diyos, tayo ay lalaya. Katulad po ng mga bilanggong ito, lumalaya sila. Tingnan nyo ngayon ang problema ng jailer. When the jailer awoke and saw the prison doors opened, he drew his sword and he was about to kill himself. Naintindihan niyo ba yung nangyayari? Yung jailer, pinagbilinan siya, wag mong papatakasin yan ha. Pagkita niya, lahat ng bilanggo nakatakas. Kinuha niya yung espada niya, sasaksakin niya yung sarili niya. Kasi nga nakatakas yung mga prisoners. Pero pinigilan siya ni Paul. Sabi ni Paul, op! Wag mong gagawin yan. Mababait kaming mga tao. Hindi kami lalabas ng kulungan. Kasama namin si Batang Quiapo. Joke. Hindi ko alam kung pinapanood niyo 'yun, di ba? Pero wala, hindi kami lalabas. Andito kami. We are all here. And he called for the lights and rushing and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. Yung mismong jailer na nagbabantay sa kanila, lumuhod kay Paul tsaka kay Silas. Sabi, Sir, anong gagawin ko para maligtas? Sir, gusto ko rin pong maligtas. Ano pong gagawin ko? Biruin mo, pati yung jailer, pati yung nagpaparusa sa'yo, pati yung nagpapahirap sa'yo, eventually, makikita niya si Lord. Ibang klaseng kapangyarihan yun. Wala kasi siyang maisip na dahilan para makalaya yung mga prisoners eh. All of it is by the power of Jesus. All of it is the power of Jesus. So sinagot po siya nila Pablo, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. And they spoke of the Lord to him together with all who were in his house. Ito pong prison guard na ito, in-evangelize yung buong pamilya niya. Tingnan nyo. He took them at that very hour of the night and washed their wounds. Immediately he was baptized, he and his household. Kasi sabi dito, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Paalala po, hindi porket kayo yung na-save, ligtas na rin yung buong pamilya ninyo. Kaya ho nangyayari yan, kasi sinabi ng jailer dun sa kanyang pamilya kung anong ginawa ni God. Hindi po pwedeng Christian na ako, nagsi-CCF na ako, nagpe-praise and worship na ako. Pero wala kasi nasabi doon sa mga kapamilya mo. Hindi pwede yun.
Ano yun? Sa'yo lang, God, cargo ko na sila. Walang ganun sa heaven eh. Bawat isang tao haharap kay Lord. At bawat isang tao titignan ni Lord anong ginawa mo sa buhay mo. Kailangan mo sabihin sa iba yan. Kailangan mo i-share yan sa iba. Tulad nito, buong household niya na saved. He brought them into his house and set food and rejoiced greatly having believed in God with his whole household. Kaya ng Panginoon baguhin kahit yung jailer, kahit yung nang bibilanggo, binago ni Lord ang buhay. Pero tayo rin kailangan din nating lumaya Kayo ba ay may takot, galit, puot, unforgiveness? Wala ba kayong purpose? Nanghihingi kayo kay Lord, Lord, gusto ko malaman yung dahilan ng buhay ko. That can imprison you. Addiction, jealousy, lust, immorality, mga pornographic material. Hindi ka ba makahindi sa tawag ng laman? Eto, may pride ka ba? Hindi ka ba sure sa identity mo, sa relationships mo? Hindi ka ba maniwala kay Lord? Nabubuhay ka ba sa kasalanan? Ang bilin ko sa inyo, pwede tayong lumaya if we choose to worship Jesus. Because worship sets us free. Pero gusto kong paalala to sa inyo. Worship setting us free does not always mean God will remove your difficult circumstances. Baka po ang sabi niyo, worship daw. Sabi ni Paul Tavera, worship ako. Pero ganun pa rin, may problema pa din. Hindi po ibig sabihin matatanggal yung problema kaagad. But it surely means that He will be transforming our character to trust Him, obey Him, and keep worshiping Him all our lives. Meron pa akong isang kwento na magtatapos ng ating mensahe. Ang kwento pong ito ay manggagaling kay Brother Omar Regalado. Pakinggan po natin siya. Good day, everyone. I am Omar Regalado, a volunteer worship leader of CCF Center and in our new satellite, CCF BGC. Married to my wife, Ayin, now with our fourth child, Ayel, who was born last March. Now, let me tell you about the biggest storm we've faced as a family so far. We found out about our pregnancy last August 2023. We thought we'd just go through the usual motions of pregnancy, and so we went about our daily lives and church ministries, all while preparing for D-Day. However, we found out during the second trimester of Ayin's low-lying placenta. Together with our D group members, we kept praying for the condition to improve. But by the 32nd week, we were advised that the placenta did not move. By week 33, Ayin's Doppler ultrasound showed the grim findings. Apart from the placenta being low, it was placenta percreta, the worst possible case of its kind. Hers was such a rare and complicated case that it would take 6 senior doctors to ensure Ayin's safe delivery of our baby. It was easy to entertain thoughts like, Lord, I believe you. I minister to others for you. I even sing in church, in worship for you. Why? But God continued to remind me of His promises. He spoke to me through our Sunday messages, the Bible verses, the worship songs. As Pastor Peter would remind us, to lead people to worship, you have to be a worshiper first. As a Christian, I have to live out my worship to God every single day, whatever the circumstances. That no matter how big the problem is, how rough the waves are, or how strong the storm is, I believe our God is stronger. On the eve of D-Day, our family cried in prayer as we poured our hearts out to God. We pray that no matter what happens, we will continue to worship and trust God in His infinite wisdom. On the day of the procedures, there was peace, inexplicable calm. I had lifted it all up to the Lord, and it was His time to move. I found out later that my wife Ayin felt the same. So you cannot imagine how happy I was seeing my wife after all her procedures. To see my wife smile back to me and to know baby Ayel was healthy and without complications. All the doctors were amazed. And would you believe it? On the very last day of confinement, God made a way for us to pay for everything, down to the last centavo. Our God is indeed amazing, and amazing in His amazing grace.
As I stand before you, we're still going through several storms. But I will continue worshiping the Lord. Mga kapatid, hindi ko alam kung anong pinagdaraanan ninyo. Pwede kung meron kayong pinagkakahirapan ngayon, may sakit kayong dinadala. Pero katulad po nung jailer na tinanong si Paul at saka si Silas, "Sirs, what must I do to be saved? What must I do para magbago tong buhay ko? What must I do para magbago yung kwento ng buhay ko? What must I do?" Ang sagot ho, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved." Isusuko mo ba ang buhay mo kay Jesus? Marahil po unang beses nyo itong naririnig. Kayo po ay mahal ng Panginoon. And Jesus gave His life for you. He died on the cross for you to redeem you from your sins, to redeem us from our sins. And today He's declaring freedom. Because there's freedom in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. There's life in the name of Jesus. We pray today, church. Jesus, we lift up our hands to you. We worship you today. And Lord, kung meron man pong tao kaming kasama ngayon na hindi pa nakakakilala sa inyo at hindi pa sumusuko sa inyo, Jesus, katukin po ninyo ang kanyang puso ngayong oras na ito. At kung si Lord ay kumakatok sa puso't isipan mo at sinasabi sa iyo, "Anak, sumuko ka sa akin ngayon. Isuko mo ang buhay mo sa akin because I will do great and mighty things in your life." If you want to surrender to Jesus, why don't you raise your hand? Lord, nakikita niyo itong mga kamay na ito. Allow them to experience you today, Jesus. Remind them, O God, that as they repent, as they ask for forgiveness for sins that they've committed, you grant them forgiveness. You grant them cleansing. You grant them grace and mercy and power. And you grant them victory. Lord, set these people free and allow them to worship you in spirit and in truth. Mabababa nyo na ho inyong mga kamay. Para sa inyong lahat ngayon, kung tinatawag kayo ni Lord para mag-worship sa Kanya ngayon, with all your heart, soul, mind, and strength, the proper response to Him is to really worship. So if you can stand to your feet and declare to Jesus, "Jesus, I love you. Jesus, I thank you. Jesus, I am free in you. Jesus, my scars are erased in you. Jesus, my struggles, I will win the victory in you. Jesus, your grace will set me free. Jesus, we lift up your name on high. Glorify Jesus in this place, church. Worship Him with all your heart.